Sa ating camp retreat, mga kapatid, for this weekend, ang magiging sentro ng ating pag-aaral is on the church. Yan ang tema ng ating pag-aaralan for this weekend. The main theme for this camp retreat is based on the church. When we think about the word church, ang salitang simbahan, ang salitang iglesia, or again, church, ay masasabi ho natin, nagbibigay ng iba't ibang kahulugan sa iba't ibang tao, depende po sa kanilang pag-unawa at pagkakaintindi sa salitang iglesia. If you ask an unbeliever what the church is, they will say that the church is nothing more than a building. If you ask someone who is artificially religious, they will look at the church as simply an organization or institution. Pero sa Biblia, ang ibig sabihin po ng iglesia o simbahan or church has a very deep Old Testament meaning. Now, dito sa ating mga binasa po mula po sa talatang 13 hanggang 18, ito po ay isang katanungan na itinanong na ating Panginoon sa kanyang mga alagad sa lugar na kung tawaging Caesarea Philippi. And in this place of Caesarea Philippi, ito po ay isang lugar kung saan meron po silang sinasamba na isang Diyos-Diyosan by the name of Pan. Now, Pan was one of the main gods in Caesarea Philippi. Pan was nothing more than a 2-foot to 4-foot god na ang kalahati ng kanyang katawan is half goat and half man. At yan ay sinasamba ng mga tao noong panahon po na yon. And it is very interesting that in this place of deity worship, this place of idolatry, biglang tinanong ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad, who do men say that I am? May mga nagsabi, you are John the Baptist. There are some that said, you are Jeremiah. There are those who said that you are one of many prophets. Pero isa lang sa mga ilang alagad ang nakapagsagot ng tama. At yan po ay si Apostol Pedro. Sinabi po niya, you are the Christ, which means the appointed one, the chosen one, the Son of the living God. Nang ibig sabihin, you are not only from God, but you share the same nature as God the Father. And therefore, you are the Son of God. Pero hindi pa ho natapos doon. Pagkatapos po nasabihin po ni Apostol Pedro that you are the Christ, the Son of the living God, biglang nagsalita po si Kristo by saying, mapalad ka, Pedro, Simon, son of Jonah. Bakit siya mapalad? Dahil yung identity ni Kristo bilang Kristo at anak ng Diyos o anak ng buhay na Diyos did not come from His own intellect. Hindi nanggaling sa kanyang kakayahan o kanyang sariling pangunawa na bukod sa pangunawa ng banal na Espiritu. But He goes on to say, you are blessed, Simon Bar-Jonah, because you have come to an understanding of who I am, not by flesh and blood, which means by your own willpower or intelligence, but by the will of the Father from above. Ipinaunawa sa iyo ng Ama mula sa langit. Ito po ay nagbibigay sa atin ng magandang aral that when you come to understand, not only intellectually, but as well from the heart, that Jesus Christ is Lord, Jesus Christ is the Son of God, Jesus Christ is God in the flesh, at tinatanggap niyo po yun wholeheartedly, with sincerity and truth, the Bible says, ibinigay ho sa atin ng Diyos Ama yung ganyang klaseng pangunawa, hindi sa karamihan, kundi sa mga taong pinili ng Diyos. Pero hindi pa ho natatapos diyan. Sabi po ng ating Panginoon, and upon this rock, I will build my church. Now, yung mga salitang upon this rock ay naging isang controversial na diskusyon at pagdedebate amongst the Roman Catholics and as well the Protestants. Sa ating mga minamahal po ng mga Roman Catholics, they would say, the reason why the Roman Church is the true church dahil si Apostol Pedro ang nagtayo ng iglesyang ito. Ituturo din po nila that according to church history, si Apostol Pablo at si Apostol Pedro ay pumunta po sa Roma, itinayo po nila ang iglesia sapagkat sinabi ni Kristo dito na ibibigay ko ang susi sa iyo, Pedro. And upon you, Peter, the rock, I will build my church.
Pero sa ating mga kapatid naman na protestante, sasabihin nila, no, no, no. Hindi kay Pedro ibinigay yung susi. Hindi kay Pedro yung tinutukoy na bato, kundi tumutukoy yan sa confession ni Pedro at not Pedro mismo. Pero if we look at the text exegetically, the reason why historically ang ating mga kapatid na protestante ay hindi komportable na si Pedro po ang bato ay dahil po sa pangunawa ng ating mga minamahal na mga Katoliko Romano. Pero kung babasahin po natin ang salita ng Diyos exegetically sa tekstong ito, this rock na tinutukoy po ni Kristo in which He will build the church is not only on His confession, but on Peter himself. And why is that important? Because Peter simply means rock. And Jesus says, upon you, O rock, I will build my church. Kaya makikita po natin sa Bagong Tipan, sino po ang ginamit ng Diyos upang ilatag ang pundasyon ng Ebanghelyo para sa iglesia? Ang mga apostol. So dito sa tekstong ito, si Apostol Pedro po ay isa sa mga alagad ni Kristo na naging pundasyon for the church based off of their doctrine and gospel. Pero ang tanong po dito that I want to focus, since our theme is on the church, when Jesus says, I will build my church, the number one question we want to ask is, what does the church mean? Ano pa ba ang ibig sabihin ng salitang church? Well, dahil po ang Bagong Tipan ay naisulat po sa wikang Griego, in the original language, the word church comes from the Greek word ekklesia. At ang ibig sabihin po na salitang ekklesia, bago ko po ibigay yung kahulugan, ito po ay pinagsama two Greek compound words, ek, which means out or from, plus kaleo, which means called. Ngayon, ang ibig sabihin po na salitang ekklesia, which is the word church, means yung mga taong tinawag from out. Those who've been called out. Those who have been called from the world to be taken out of the world. Yun ang ibig sabihin po na salitang church. Yun ang ibig sabihin po na salitang iglesia. So whenever someone asks you the question, what does the word church mean? It does not mean building. It does not mean organization. It does not mean institution. Ang ibig sabihin po na salitang church is those who have been called out. Kung natatandaan po natin ang ating Panginoon in John 17, sinabi po niya sa kanyang ama in the great priestly prayer, I have given them protection. They are not from the world, but I have called them out of the world. Nang ibig sabihin, the reason why God wants us to live holy, the reason why God wants us to live unworldly, is because we've been called out. At yun ang ibig sabihin ng iglesia. Kapag pinili ka ng Diyos, hindi ka lamang pinili upang maligtas. Pinili ka niya upang ibukod mula sa kamunduhan. You have been called out. Pero itong konsepto tungkol sa salitang iglesia ay hindi po nagsimula sa Bagong Tipan. Matter of fact, ang salitang iglesia ay nagsimula po sa Lumang Tipan. At ito'y makikita sa Hebrew word, kohal. At ang ibig sabihin po na salitang kahal, assembly, congregation, a gathering. Now, it's fascinating dahil, kung babasahin po natin dito sa Lumang Tipan, let us begin in the book of Deuteronomy chapter 4. Paano po ba gamitin yung salitang kahal or church in the Old Testament? Deuteronomy chapter 4, beginning at verse 10. Deuteronomio kapitulo 4, talatang Gs. Deuteronomy chapter 4, verse 10. Sabi po ng Biblia, Deuteronomy chapter 4, verse 10.
alalahanin ninyo ang araw na tumayo kayo sa harap ng Panginoon na iyong Diyos sa bundok ng Sinai, kung saan sinabi niya sa akin, tipunin mo ang mga mamamayan sa aking presensya para makinig sa aking mga salita upang matuto silang gumalang sa akin habang nabubuhay pa sila at para maituro nila ito sa kanilang mga anak. Now notice the words na ginamit po dito, tipunin ang mga mamamayan. In English, assemble the people before me. So yung ginamit po na salitang assemble is from the Hebrew word kahal, tipunin. So sino po yung mga titipon? Sino po yung lalapit upang magtipon? Yung mga taong tinawag ng Diyos upang mapakinggan ang kanyang mga salita. So the church of the living God is a people that God has assembled, that has been called out from the world upang mapakinggan ang kanyang mga salita. So the assembly are those who hear the word of God. Yun ang simbahan. Moreover, kung babasahin po natin ang Nehemiah chapter 13, let's go to the book of Nehemiah. What else does the Bible teach? Nehemiah chapter 13, beginning at verse 1. Nehemiah chapter 13, beginning at verse 1. Sabi po dito, nang araw na iyon, binasa ang kautusan ni Moises sa mga tao. Nalaman nilang ipinagbabawal ang mga Amonita at mga Moabita na makihalubilo sa mga mamamayan ng Diyos. In English, on that day, the book of Moses was read aloud in the hearing of the people. And there it was found written that no Ammonite or Moabite should ever be admitted into the assembly of God. So ang iglesia pala, hindi lang po sila yung mga taong pinagtipon, hindi lang po sila yung mga taong tinawag mula sa mundo, hindi lang po sila yung mga tao na tinipon upang mapakinggan ang salita ng Diyos. Ang iglesia ay isang assembly na pag-aari ng Diyos. The assembly of God. So ngayon, kung pwede ko na po burahin ho ito, the church of the living God based upon the Hebrew scriptures is quite clear. We are an assembly who gathers for the word. Number two, we are an assembly that belongs to God. So tuwing binabanggit po yung salitang simbahan in the Old Testament, there's nothing that has anything to do with a building. It's always a reference to the people. So bakit ho tayo nagtitipon po ngayon? Bakit hindi po ito sa pilitan kundi out of your own conscience, kusa po kayo, pumunta ho dito upang makinig? Because you are the assembly that hears the word. At bakit may nais po tayo na mapakinggan ang salita ng Diyos? Because you are the assembly na pag-aari ng Diyos. Kaya mapapasin po natin kapag inaaya ho natin yung mga tao sa labas, do you want to hear the word of God? Lumalayo sila eh. Umiiwas. Ayaw nila pakinggan, ayaw nila makihalubilo. Why? Because they are showing on biblical grounds, they don't understand the meaning of church, they don't understand the meaning of assembly, and the sad part is, it might even show evidence they do not belong to God. Marami na po ako nakausap outside. Do you want to come to church to hear the Word of God? At sasabihin nila, no, I will stay at home. I have faith in God naman eh. Nananalangin naman ako eh. But if you are truly praying and you're truly searching the Scriptures, then gathering with the people of God will not be a problem. Kasi bahagi ka ng iglesia eh. You're part of God's people.
So wala ho tayong mababasa sa Biblia na kapag ikaw ay tinawag na maging Kristiyano, bukod ka sa iglesia. Hiwalay ka sa iglesia. You will never read from Genesis all the way through to the book of Revelation that when God calls you to salvation, that you isolate yourself from the assembly. You will never find it. There's no such thing as an isolated Christian. There's no such thing as an independent Christian. The Bible makes it very clear, kapag tinawag ka ng Diyos, ilalagay ka niya in the assembly. The gathering. Ang kapulungan ng Diyos. So kung yan ang tinatawag po ng Biblia in the Old Testament of what the church is, ano pa ang sinasabi pa ho ng Old Testament concerning this assembly? Kasi ang pananaw po na marami is, I become a part of the church, basta umaten lang ako na 3 beses, I'm a part of the church. Mali. Meron naman, I am a part of the church dahil I sign my name on a church membership form. Mali. According to the Old Testament, this is how you become a part of the church. And it is the word election. Basahin po natin dito sa aklat ng Deuteronomy chapter 7. Deuteronomy chapter 7. How does one become a part of the church? Dahil ang Israel ay simbahan ng ating Panginoon, assembly of God. Look what it says here in Deuteronomy 7, verse 6. Deuteronomy chapter 7, beginning at verse 6. Look what the text says in Deuteronomy 7, verse 6. Sapagkat ibinukod kayo ng Panginoon ng iyong Diyos sa lahat ng mga tao. Kayo ang pinili ng Panginoon na iyong Diyos na maging espesyal niyang mamamayan. Pinili kayo ng Panginoon at minahal. Hindi dahil mas marami kayo sa ibang mga mamamayan, dahil kayo pa ang pinakakaukonte sa lahat. Pinili niya kayo dahil sa pag-ibig niya sa inyo at tinutupad niya ang kanyang ipinangako sa iyong mga ninuno. Iyan ang dahilan na inilabas niya kayo sa Egypto sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan at pinalaya sa pagkakaalipin sa Faraon na hari ng Egypto. Now, what do you notice from verse 6, 7, and 8? Yung salitang, pinili kayo. I have chosen you to be my special people. I have chosen you to be mine. I have chosen you because I loved you. In other words, the assembly in the Old Testament is a chosen people. So what is the church? It is a church that gathers to hear. It is a church that belongs to God. It is a church that gathers and belongs to God because we have been chosen by God. So yan ang paggamit ng salitang church in the Old Testament, the Hebrew kahal. Na ngayon, kung titignan po natin yung mga description po ng iglesia sa Lumang Tipan, what happens in the New Testament? Well, kagaya po ng salitang ecclesia, yung salitang ecclesia literally means the community, the gathered ones, yung mga nagtitipon. So paano ho tayo tinipon po ng Diyos? Well, kagaya po ng Lumang Tipan, He gathers us by the Word. We belong to God because of Christ. Sa Lumang Tipan, kaya ang Israel belong to God is because they are the only nation on the face of the earth at that time that was birthed by the blood of a lamb. Tatandaan niyo po yun. Ang mga Israelita ay dating mga slaves in Egypt. Pero kung hindi inutos ng Diyos na magkaroon ng Passover, hindi sila mapapalaya doon. Kaya pinalaya ni Faraon ang mga Israelita dahil marami namamatay na walang dugo sa kanilang mga pintuan. So the Old Testament church was released from slavery by the blood of the Lamb. At pagdating po sa iglesia, kaya po tayo pag-aari po ng Diyos dahil tinubos po tayo ng ating Panginoong Hesukristo, ang tunay na kordero ng Diyos.
Do you see the two parallels? In the Old Testament, paano ka magiging part of the covenant? Pagtutuli. In the New Testament, how do you become a part of the church? Tinuli ang iyong puso. There's a great parallel and continuity between the Old and New Testament. Ngayon, we also know that according to Ephesians, pinili din po tayo ng Diyos. Bago pa man likhain ang mundo, namili na ang Diyos dahil sa kanyang pag-ibig kung sino ang magiging Kanya. So, ang Diyos na pumili sa lumang tipan, siya rin ang Diyos na pumili sa kanyang iglesia sa bagong tipan. Pero dahil yan ang mga description tungkol po sa church in the Old Testament, ano naman po ang description ng Diyos for the church in the New Testament? Kasi naibigay ko na po sa inyo kanina kung ano po yung pananaw ng mga tao tungkol sa church. A church is an organization. A church is an institution. A church is a building. But according to the mind of God, that is not what the church is. Number one, kagaya po ng Old Testament, the church belongs to God. Basahin po natin ang unang Korinto, Kapitulo 1. 1 Corinthians chapter 1. 1 Corinthians chapter 1. Beginning at verse 1 and 2. 1 Corinthians chapter 1, verses 1 and 2. Tignan niyo po ang nakalagay. Mula kay Pablo, na tinawag upang maging apostol ni Kristo Jesus ayon sa kalooban ng Diyos, kasama si Sosthenes na ating mga kapatid. Mahal kong mga kapatid sa iglesia ng Diyos, diyan sa Korinto. Kayo'y naging Kanya sa iyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Tinawag niya kayo upang maging banal, kasama ng lahat ng kumikilala sa ating Panginoon Jesucristo, saan man lugar. Siya'y Panginoon nating lahat. Now in English, look at this, verse 2. To the church of God in Corinth. So, ano po ang ibig sabihin kapag ikaw'y tinawag simbahan? Pag-aari ka ng Diyos. Kapag sinabi ng tao, ayoko maging parte ng simbahan, what we are really saying is, ayoko maging, what? Property. Pag-aari ng Diyos. When people say, I don't want to go to church, I don't want to hear the Word of God in church, I don't want to join the people of the church, what we're saying is, I don't want to belong with God or the things of God. I don't want to belong to God. I don't want to be a part of God's plan. I want my own thing. So the New Testament church means, pag-aari ka ng Diyos. Gathering, attendance does not mean church. Kayo ang iglesia. Kayo ang pag-aari ng Diyos. Meron man po tayo building o wala, that does not make the church. Nasa labas man po tayo magpuri o nasa loob, nasa taas o nasa basement, tayo ay pag-aari ng Diyos. Number 2, sabi po ng Biblia, tayo po ang templo ng Diyos. Basahin po natin dito mga kapatid sa unang Korinto 3. 1 Corinthians chapter 3. Beginning at verse 16 and 17. Unang Korinto 3, talatang 16 hanggang 17. The Bible says, hindi nyo ba alam na kayo'y templo ng Diyos? At ang Espiritu ng Diyos ay naninirahan sa inyo? Ang sino mang wawasak sa templo ng Diyos ay parurusahan niya. Dahil banal ang templo ng Diyos. At ang templong iyon ay walang iba kundi kayo. Na mapapaisip ka bakit tayo po ay tinawag templo ng Diyos? Hindi naman tayo building. Well, ano po ba ang ibig sabihin ng templo sa Lumang Tipan? Dahil si Pablo, bilang isang eskolar ng Lumang Tipan, alam na alam po niya yung mga tamang salita na dapat gamitin upang ibigay yung tamang larawan ng kanyang teolohiya. So bakit po tayo tinawag the temple of God? In the Old Testament, ang ibig sabihin po ng temple of God was,
It was a building kung saan naninirahan ang presensya ng Diyos. Doon ka nag-aalay ng mga sakripisyo, doon ka nag-aalay ng mga tupa, ng mga kambing at etc. Doon din lumalapit at puwapasok ang mga pare upang makapagbigay serbisyo sa Panginoon. At sabi din po ng Biblia, lalo na in the book of Zechariah chapter 2, na maninirahan ang Panginoon sa kanyang mga mamamayan. He will dwell with His people. Now, going back to this, if that is the definition and meaning of temple in the Old Testament, why are we then called the temple of God? Do you remember at the crucifixion of Christ, when Jesus was crucified and He died, ano po ang nangyari sa loob ng templo? Nahati, napunit. At bakit po napunit po yun? Because hindi mo mapupunit po yun sa pamagitan ng gunting. When you look at the history of that veil would take at least 4 or 5 oxen para lang mabanat siya na maigi. It was so thick. At hindi ho natin masasabi that the veil that was torn ay gawa ng tao dahil nagsimula po yung punit sa taas, hindi sa baba. At ano pong nilalarawan ng veil? The veil was a way of restriction kung sino ang pwede pumasok sa presensya ng Diyos. Pero dahil pinunit na po ng Diyos yun nung namatay si Kristo at walang saysay na yung physical temple, that means the presence of God is no longer restricted to the Jews or to the priests, pero sa atin lahat na nakay Kristo. So why are you called the temple? You are the dwelling place of God. Do you feel conviction? Yes. Do you feel joy by God's Word? Yes. Do you have a stirring of God's love in your heart? Yes. It's because the Spirit of God dwells in you. At dahil tayo po ay templo ng Diyos, sabi ng Biblia, ingatan mo ang katawan mo. Ingatan mo ang kaluluwa mo because you are the temple of God. So the meaning of temple here is God's dwelling place. He dwells in you. Ikaw na dating kaaway ng Diyos, He now dwells in you. Ikaw na dating malayo sa Diyos, He now dwells in you. Ikaw ang templo ng Diyos. At dahil ikaw ay templo ng Diyos, ingatan mo ang templong ito. Huwag mo babuyin. Huwag kang maging mahalay sa katawan mo. Respetuhin mo yung katawan na binigay sa atin ng Diyos dahil you are the temple of the living God. Pastor, saan natin mababasa sa Biblia na because I am now the temple of God, whatever I do with my body has to be for God's glory? Let's go to 1 Corinthians chapter 6. 1 Corinthians chapter 6 verse 19. 1 Corinthians chapter 6 verse 19 and 20. Do you not know, sa wikang Tagalog, hindi ba't ang katawan ninyo ay templo ng banal na Espiritong nasa inyo at tinanggap mula sa Diyos? Kung ganoon, ang katawan ninyo hindi sa inyo kundi sa Diyos. Dahil tinubos kayo ng Diyos sa napakalaking halaga. Kaya gamitin ninyo ang inyong katawan sa paraang ikapupuri ng Diyos. Now, wala ho sa atin ni isa ang makapagtataas ng kamay and say, iningatan ko ang aking katawan 100% or perfectly. Well, the things that we eat, pinapatay natin ang ating mga katawan minsan dahil po sa trabaho. Minsan pinapatay po natin ang ating mga katawan sa pagod by doing things perhaps that do not involve God's kingdom. Or minsan ang ginagawa po ng mga ibang kalalakihan in social media, they are disrespecting God's body in the sense that they were given upang gamitin in a sexual manner. Ganon din sa mga kababaihan. When you look at social media, halos lahat na makikita mo. They are no longer honoring the design of God for themselves. At bilang mga Kristiyano, dapat maging iba ho tayo sa mundo. People may call you old-fashioned. People may call you conservative. So be it. Dahil pag-aari ka ng Diyos. Hindi ka gagaya ng mundo. You belong to God.
And if you belong to God, respect the body, the soul that God has given you. Dahil ikaw ang templo ng Diyos. Bahagi rin po dito mga kapatid sa mga tugtugin, mga music na napapakinggan po natin. And I want you to look at this illustration, an example. Sa loob po ba ng templo, would you play rock and roll music? Sa loob po ba ng templo, would you play gangster rap music? Sexual music? Now, hindi ibig sabihin music is bad, kundi there are some songs and music that the content is in violation against God's Word. So, kung hindi mo ipapatugtog yung mga kantahan na yan sa loob ng iglesia, how much more for your own ears that belongs to God? You are God's property. You are God's temple. Kaya kailangan alagaan ho ito. Number 3, hindi ka lamang templo ng Diyos, kundi you are God's body. You are the body of Christ. Chapter 12 ng unang Korinto. Chapter 12, talatang 27. Unang Korinto 12, talatang 27. 1 Corinthians 12, verse 27. You are the body of Christ. Kayong lahat ang bumubuo ng katawan ni Kristo. At ang bawat isa'y parte ng kanyang katawan. Now you are the body of Christ, and each one of you is a part of it. Now, that's another description. Kanina, tinawag po tayo property of God, the church of God. And then kanina, tinawag din po tayo templo ng Diyos. So ngayon, bakit dapat po tayo tinawag katawan ni Kristo? Because if belonging to God involves property, you are the temple of God involving communion and God's dwelling place, you are God's or Christ's body because you are united to Him. Kagaya po ng mag-asawa, Adam and Eve, sinabi po ni Adan kay Eva, bone of my bones, flesh of my flesh, we are now one flesh. Kapag ang lalaki nagpakasal po sa kanyang asawang babae, sila po ay hindi na dalawa sa paningin ng Diyos, kundi iisa na. That's why the woman takes the last name of the husband, dahil iisa na sila. Ganoon din sa ating relasyon sa Diyos. You are Christ's body because you are united to Him. You feel what He feels. You see what He sees. You understand the things that He wants you to understand dahil kung siya ang ulo ng iglesia, everything na gusto ng ulo iparating sa kanyang mga parte ng kanyang katawan ay malalaman ho natin through the Holy Spirit. You are the body of Christ. Maari ako yung ilong, ang iba yung mata, ang iba daliri, ang iba paa, but it doesn't make a difference. We all belong to Christ. Pag-aari ka ng Diyos, you are united to Him. Naranasan niyo po ba mga kapatid kapag nagbabahagi kayo ng salita ng Diyos at pinagtatawanan ka? Marami nagiging pilosopo sa kanilang pagbanat when you share God's gospel. Minsan iniinsulto pa nila ang salita ng Diyos. How do you feel? Nalulungkot ka, nasasaktan ka. And at times, napipighati ka, may banal na galit. Bakit mo nararamdaman yon? Because you are united to Christ. Whatever Christ feels, you will feel. Because you are a part of His body. Pero hindi lang po tayo ang kinatawan ni Kristo. Hindi lang ang CCWC ang kinatawan ni Kristo. Ang lahat ng tumatawag out of sincerity and truth. Ang lahat ng sumasampalatay kay Kristo. Mapa-Wesleyan, Methodist, Pentecostal, Reformed, you name it. At taus-puso po nila minamahal ang Diyos. They are also a part of the body of Christ. Kailan lang po meron po tayong isang kapatid sa pananampalataya by profession na pinatay, binaril sa leeg. At marami ho sa atin, nung mapanood po natin yung nangyari doon sa lalaking yon, nagkaroon tayo ng kalungkutan.
Hindi dahil po mga kapatid, siya po ay isang sikat na, we could say, protester, isang sikat na politician or activist, kundi dahil he is one of the great defenders of Christianity and the gospel of our age. At bakit po tayo nagkakaroon po ng kalungkutan? Because if he's a part of the body, we are a part of the body, we feel the exact same thing. Because we are united to Christ. Kapag may mga kapatiran na nawawala, apektado ho tayo. Because we are a body. Kapag may nanghihina, apektado po tayo because we are a body. Kapag may nanlalamig, apektado po tayo because we are the body. Kapag may nasasaktan din po tayo because we are the body. But when we rejoice, we all rejoice because we are the body. Kaya hindi mo pwede i-isolate ang sarili mo from the body if you are truly of Christ. Because you are the church. Number 4, ayon po sa unang Timoteo 3, talatang 15, 1 Timothy, chapter 3, verse 15, the church is the pillar and support of the truth. Ang haligi at saligan ng katotohanan. Unang Timoteo 3, talatang 15, 1 Timothy 3, verse 15. The church is the pillar and support of the truth. Kung sakaling maantala ako, alam mo na kung ano ang dapat ugaliin ng mga mananampalatayang bilang pamilya ng Diyos. Tayong mga mananampalataya ang iglesia ng buhay na Diyos, ang haligi at saligan ng katotohanan. In English, if I am delayed, you will know how people ought to conduct themselves in God's household, which is the church of the living God, the pillar and foundation of the truth. So ano po ang iglesia? Bukod pa ho sa pagiging templo ng Diyos, bukod pa ho sa pagiging katawan ni Kristo, the church is the pillar and support of the truth. Anong ibig sabihin po nun? It means na ang function po ng iglesia ay mabagyan ng depensa at pag-iingat ang katotohanan ng Ebanghelyo. Nang ibig sabihin, when people oppose the Bible and say, the Bible is not God's Word, the job of the church, defend it. In the early church, nagkaroon ng maraming heretics, kagaya po ng mga Arians, Cerinthians, marami. At tinuturo po nila si Kristo ay isang nilalang. Ano po ang ginawa ng early church? They defended it. Kaya nagkaroon ng Apostles' Creed, Nicene Creed, Chalcedonian Faith. Nagkaroon ng mga credo na kung tawagin dahil po, binibigyan po nila ang depensa, ang katotohanan ng Ebanghelyo ni Kristo. So hindi po pwede that you are a part of the church at hindi ka magsasalita tungkol sa katotohanan. Hindi pa pwede na kasapi ka ng iglesia, pero itatago mo ang iyong pananampalataya. You are the pillar and foundation of the truth. Nang ibig sabihin, it is your job as the church to spread Christ, share Christ, live for Christ, defend the truth and faithfulness of Christ. So kapag may mga barkada ho tayo nakasama na hindi mananampalataya at pinagtatawanan po nila ang ating Panginoon, hindi tayo makikitawa sa kanila. No, you defend the gospel of Christ with love and gentleness because you want to win them to the Lord. Hindi po pwede mga kapatid na magiging tahimik ka lang. Jesus says, if you will not confess me before men, I will not confess you before my Father which is in heaven. Kaya nga, kapag nakarinig po tayo sa mga ibang kapatid sa pananampalataya na maari, kulang po sa kaalaman sa Biblia, huwag na natin pag-usapan ng doktrina. Imposible yun. Kapag sinabi mo, huwag na natin pag-usapan ng doktrina, hindi na natin mabubuksan ang Biblia. Dahil mula sa Genesis hanggang Revelation, puro doktrina yan . Minsan nakarinig po ako, huwag na natin pag-usapan ng doktrina, magmahalan na tayo.
Ang magmahalan doktrina din yan Huwag na natin pag-usapan ng doktrina, magtiwala na lang tayo sa Diyos. Ang pagtitiwala sa Diyos ay doktrina din. That's why imposible, mga kapatid, that the church, the true church, ay maging tahimik lang. Hindi niyo po ba alam, mga kapatid? Kasi may mga kapatiran maaari na may kahinaan po tayo ng pagiging mahiyain. Takot. And sometimes we think, if I share, what could other people think about me? They might reject me. In our sinful nature, talagang mangyayari yon. But if you trust in the power of God, He will help you. Saan po ba nanggagaling ang pagiging matapang? Saan po ba nanggagaling yung lakas ng loob na ipahayag ang kanyang katotohanan? Di ba sa banal na Espiritu na sumasa atin? Ask God the Holy Spirit for boldness. Huwag tayong madaig ng ating mga laman, mga kapatid. So bilang pillar of the truth, it is our job as Christians, as the assembly, na ibigay ang kanyang katotohanan. Now, taas po ng kamay dito, narinig niyo na po ba yung Bible verse na, "You are the light of the world"? Alam niyo po ba kung bakit sinabi ng ating Panginoon Jesucristo yon? You are the light of the world. Is because ang tinutukoy niya po doon ay may kaugnayan in the book of Isaiah na ang trabaho po ng Israel dati o dapat ay maging liwanag sa buong mundo. Pero dahil po disconnected po sila sa Diyos, hindi sila pwede maging ilaw ng mundo because they're living in sin. So si Kristo na ang tumupad po noon. At ang sino man na kay Kristo ay ilaw din ng mundo. Kaya ang pag-aaral ng Biblia is essential for the church. Studying doctrine is essential for the church. Hindi po pwede puro John 3:16 lang ho tayo. Saan mo ipapakita na si Kristo ay Diyos? John 3:16. Paano mo mapapatunayan that there is a coming judgment? John 3:16. Hindi po pwede puro John 3:16. Because you are the pillar and foundation of the truth. Lastly, in the book of Revelation, chapter 19. Revelation chapter 19. Beginning at verse 7 and 9. The church is the bride of Christ. Revelation 19 verses 7 to 9. Sabi po ng Biblia, "Magalak tayo at magsaya at purihin natin siya sapagkat dumating na ang oras ng kasal ng tupa." Si Kristo ho yun. "At nakahanda na ang kanyang nobya." Tayo ho yun. "Pinagsuot siya ng damit na malinis, makinang, mabubuti at puting-puti." Ang ibig sabihin ng puting damit ay ang mabubuting gawa ng mga pinabanal ng Diyos. "At sinabi sa akin ng anghel, isulat mo ito, mapalad ang mga inimbitahan sa handaan sa kasal ng tupa." At sinabi pa niya, totoo ang mga sinasabing ito ng Diyos. Sino po ba ang nobya ni Kristo na binabanggit po dito? Sino yung babae na nakasuot ng puting damit na handang ikasal? It is the church. So who is the church according to Christ? We are His bride. And syempre, because we are the bride of Christ, kayo mga kalalakihan, tayo mga lalaki na may mga asawang babae, we have our bride. We have our wives. Our wives is our bride. Kung paano mo inaalagaan ang iyong sarili, ganoon din para sa kanila. Kung paano mo minamahal ang iyong sarili, ganoon din para sa kanila. Ang ating tungkulin ay alagaan sila, protektahan sila, to provide for them, to strengthen them, to pray for them, because they are our wives, our bride. Ganoon din si Kristo. Kaya sabi po ng Biblia na maraming beses, hindi kanya pababayaan. He's talking about His bride.
Hindi ka niya iiwanan. He's talking about His bride. Tutulungan kita hanggang sa katapusan. He's talking about His bride. I will provide for you. Seek ye first the kingdom of God and I will provide for you. Kausap niya po dito is His bride. At hindi lang po yun. Ang paraan upang maging malinis ang nobya ni Kristo sa larawan na ito ay ang kanyang mga salita. Minsan nakarinig po, Pastor, bakit puro tayo Bible? Dahil ano po ba ang paraan ng Diyos upang maging malinis ang ating pamumuhay? Ang salita ng Diyos. Di ba sinabi po sa pinakamahabang kabanata in the book of Psalm 119 verse 9, Wherewithal shall a young man be clean in his ways, but by taking heed according to thy word. Ang iyong mga salita ay iningatan ko sa aking puso upang hindi ako magkasala sa iyo. So when you think about the church, mga kapatid, sana hindi po ganito ang maging mentalidad natin, next Sunday na lang. You are the assembly. Tinatamad ako, next time na lang. You are God's property. Pag-aari ka ng Diyos. Kinatawan ka ni Kristo. You are the bride of Christ. You are the temple of God. And bakit po nagkaroon ng church? Is because minahal ka ng Ama bago pa man likhain ng mundo. At yung mga taong minahal ng Ama, yun din are the ones that Jesus died for. And the ones that Jesus died for, the Holy Spirit raised to spiritual life. Kaya nagkaroon ng iglesia. Dahil ito ay produkto at bunga ng pagmamahal ng Diyos para sa atin. He wants a people for Himself. He wants you, mga kapatid. God desires you. God loves you. You are His bride. At kaya ho natin nararanasan ang pagmamahal po ng Diyos ay dahil may namamagitan ho sa atin. At yan po ay si Jesus. Kaya nitong umaga, mga kapatid, sino po ba ang bahagi ng simbahan ni Kristo? It is not those who attend, it is not those who write their names on a church membership form. It is those who are gathered to be with Christ. Inilapit ka na ba ng Ama kay Kristo? Kapag ikaw ay inilapit ng Ama kay Kristo, parte ka ng simbahan o kapulungan ng Diyos. That is the church according to the Bible. And Jesus died for the church. Jesus died for the church. As we pray.